Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Narito ang maiinit na balita sa mga oras na ito. Patuloy na iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang soberanya at jurisdiction ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa karagatan ng Indo-Pacific region. Sinabi ito ni Marcos sa pagbubukas ng Manila Strategy Forum ng Center for Strategic and International Studies na ginanap sa Soler Resort and Hotel sa Parañaque City ngayong Miyerkules. Ayon sa Pangulo, hindi maipagpapalit ang respetong nararapat para sa soberanya, sakop at karapatan ng Pilipinas. Giit ni Marcos na sa sariling bakuran ang pinakamalaking banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Patunay ito ang paggigipit at pananakot ng mga banyaga sa mga mangingisda at sasakyang Pilipino sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunpaman, nagpapasalamat ang Pangulo sa mga kaalyado ng Pilipinas tulad ng Estados Unidos sa pagpalawak ng maritime domain awareness at sa pagpapalakas ng seguridad sa karagatan. Dagdag ng Pangulo, pinoprotektahan ng Pilipinas ang yaman at pamanang dagat nito ng naaayon sa batas. Sa panig ng gobyerno, tinitiyak ni Marcos na patuloy na poprotektahan ng administrasyon ang teritoryo ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Binuksan ang Manila Strategy Forum para pag-usapan ang pagpapalakas ng alyansa at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at US. Nagkasundo ang mga defense chief ng Pilipinas at Japan na patuloy na palakasin ang ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. Nag-usap sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Gen Nakatani kasabay ng ginanap na Seoul Defense Dialogue sa Seoul, Korea. Kabilang sa nakapagkasunduan nila ang pagpapalakas sa kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces. Pinagtuunan din nila ng pansin ang lumalawak na presensya ng militar ng China sa East and South China Sea. Nangako silang pabilisin ang pagbuo ng General Security of Military Information Agreement or GSOMIA kung saan maaaring magpalitan ng kanilang mga bansa ng classified information. Partikular na inaabangan nila ang formal na pagpapatupad ng Reciprocal Access Agreement or RAA simula bukas September 11. Ang RAA ang magiging gabay sa pagsasanay, pagtutulungan at magkatuwang na operasyon ng sandatahan ng Pilipinas at Japan. Nakipagpulong din si Teodoro kay Defense Minister Batlut Damba ng Mongolia para pag-usapan ang pagpapalakas ng ugnayang pangdepensa ng kanilang mga bansa. Sa naturang pulong, binigyang diin ng dalawang opisyal ang pagpapatupad sa 2022 Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Plano nilang magbukas ng kolaborasyon sa larangan ng HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Relief at pagsugpo sa terorismo. Bukas din nila ang Pilipinas at Mongolia sa pagtutulungan sa peacekeeping at maritime security, lalo na sa pagsasanay at capacity building ng militar. Makikipagtulungan din ang dalawang bansa sa mga dialogong pangdepensa ng ASEAN Regional Forum, gayon din sa United Nations kung saan palalawakin ang partisipasyon ng mga babaeng peacekeepers. Samantala, isang special set ng commemorative stamp ang handog ng Philippine Postal Corporation or PhilPost bilang pagpupugay sa 100th founding anniversary ng University of Pangasinan na ngayon ay FINMA upang na. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na ipinagdiriwang ng stamp ang matagal na legacy ng universidad sa pagbibigay kagalingan at serbisyo simula nang maitayo ito noong taong 1925. Binuo ang koleksyon na 4 na disenyo na magpapakita ng mga heritage ng FINMA upang gaya ng iconic building, official university seal at ang kanilang ikasandaang anniversary logo. Kasama rin dito ang official first day cover na nagpapakita sa pagsisimula ng universidad sa Dagupan City hanggang sa kasalukuyang kung saan itinuring na itong isa sa nangungunang educational institution sa Northern Luzon.
Maaaring mabili ang stamp sa mga piling post offices sa bansa na magiging collectible sa mga alumni at philatelists. Sa balitang pangkalakalan, nangako ang gobyerno na palalakasin ang kanilang mga ginagawang hakbang upang mapaganda ang climate resilience at workforce agility ng labor market sa Pilipinas ayon sa Department of Economy, Planning and Development or DepDev. Kasunod ito ng inilabas na pahayag ng ahensya patungkol sa huminang kondisyon ng labor market noong July 2025 dulot ng sunod-sunod na masamang panahon. Base sa latest labor force survey data ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang labor force participation rate ng bansa sa 60.7% noong July 2025 kumpara sa naitalang 63.5% noong July 2024. Ang mga nasa edad 15 pataas na may trabaho o wala ang kasama sa labor force. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan pagtuunan ng pansin ang mga polisiya na nagpapalakas ng productivity at resilience ng mga nasa agriculture sector. Dagdag pa ng kalihim, pinapabilis na ng gobyerno ang implementasyon ng trabaho para sa bayan plan, ang unang 10-year labor market master plan ng ating bansa. Samantala, nakatakdang magkaroon ng partnership ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa Philippine Statistics Authority or PSA at local government units sa Ilocos Norte. Layunin nito na makamit ng misyon na 100% membership coverage sa probinsya. Sinabi ni PhilHealth Chief Social Insurance Officer Eduardo Dulatre na ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ay makakatulong upang makapag-register ang mga nasa komunidad habang tinitiyak na tama, valid at consistent ang mga datos. Nakamandato sa Republic Act 11223 ang universal health coverage sa lahat ng Pilipino na magagamit lamang kung magpaparehistro sa PhilHealth. Ayon kay Dulatre, ipinapakita ng kanilang projection data na 85% na ng populasyon ng Ilocos Norte ang covered ng PhilHealth na binubuo ng mga miyembro at kanilang mga registered dependents. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.